Ang pagkakaroon ng isang maayos at magandang kalsada ay nagdudulot ng kaginhawaan sa mga lokal. Napapadali nito ang transportasyon at iba pang pangangailangan na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya sa lakwatsang ito ay muli nating babalikan ang Sitio Makaingalan sa Montalban, Rizal upang makita natin ang sinasabing pagsisemento sa kanilang daan at bibisitahin din natin ang Marupok Campsite upang makita natin ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Okay, so good morning sa lahat. Bale, nandito tayo ngayon sa Barangay San Isidro, no, sa Giver Gas Station. Bale, itong area na to, ito yung papunta ng Litex, no, papunta ng Fairview. Tapos itong pakaliwa, ito naman yung papunta ng Wawa. Pero dito tayo dadaan. Ito naman yung papunta ng Balagbag na Barangay Puray. Dito siya. Okay, so tara, lakwatsa na. Bale, ito palang Sitio Makaingalan. Napuntahan ko to ng ilang beses na, no? Pero ang huling punta ko dito is 2 years ago. Yan yung nag-ride kami sa Mount Balagbag. Dito kami nag-start. Nabalitaan ko kasi mula sa isang kaibigan na taga dito, si Sir Jolo Ramos. Sinabi niya na ito daw Sitio Makaingalan sinisemento na. Okay, ito sa kaliwa natin ay yung San Isidro Elementary School. Yan siya, San Isidro Elementary School. Ayan. Actually, way back 2 years ago, nung pinuntahan ko yung area na yan, may mga parte na rin na semento na, kakaunti pa lang. Pero ngayon, madami na daw. Dito pa lang yung actually sa bungad, bago ka umakyat ng Mount Oro, yung mga sementadong na daw dyan, sementadong parte. Kaya titignan natin kung ano na yung mga area na nasakop na ng semento. Tapos balita ko meron na rin daw mga campsite na itinayo sa Sitio Makaingalan. Sana lang kayanin ng scooter natin yung yung mga ahon doon, kasi medyo may katarikan din yung mga ahon dyan sa parte ng Mount Oro papunta ng Makaingalan. Palabas na tayo ng Barangay Isidro, tapos ngayon ayan, papasok na tayo ng Barangay Mascap. Ayan. Tapos dito sa harapan may intersection. Maghahati dyan yung daan. Ayan, yung pakaliwa, dyan tayo dadaan, papunta siya ng Sitio Makaingalan. Tapos ito namang pakanan, ito yung papunta ng Barangay Mascap. Ayan, papunta din yan ng Puray Falls. Dito tayo. Ayan. Dito pala medyo din ha, dahan-dahan lang, kasi may mga bata dito na naglalaro. Ang daming bata dito sa bungad. Ayan, kung mapapansin nyo dito, sementado na. Pero dati itong parting ito ay talagang rough road. Malalaki yung bato, tapos malalalim yung mga ruts, talaga mahihirapan kayo. Pero ngayon sa nakikita ayan, purong sementado na siya. Maganda ng daanan, madali na siyang ahuni ng mga scooter, tulad ng dala natin yan, si Raido. May landslide. Naalala ko pa yung dati dito, talagang magtutulak ka dito kapag nakabisikleta ka dahil madulas. Tapos medyo may katarikan na hindi nga lang ma-justify sa camera natin. Medyo mahaba-haba din yung semento. Ito, naalala ko itong pakaliwa na to, isa rito sa mga pahingahan kapag pupunta ng Balagbag o kaya ng Mount Oro. Ito. Tapos kung tama ang tanda ko, merong simbahan dito na may matulis na siko. Ito na nga yun. Ayan. Yan. Tapos aahon tayo dito. Yan. Ito, medyo matulis yung siko dito Dito karaniwang may mga nadidisgrasya pag umaahon. Kasi nga tignan mo yung niya, diba? Dapat tayo dito, dahan-dahan na.
Ayan, ilang metro mula dun sa simbahan. Kung mapapansin nyo, ayan, rough road na siya, no? Ngayon, titignan natin kung hanggang saan naabot yung ano, scooter natin. Kasi hindi naman talaga to pang off-road, no? Although adventure scooter yung dala natin, hindi naman talaga siya masasabi na kakayanin niya yung off-road. Pero susubukan pa rin natin kung hanggang saan tayo ano, aabot. Tara, let's go! Ang ganda ng bundok sa harapan, no? Ayun, yun yung mga motor na talagang pang ano, pang off-road. Tingnan nyo naman, simpleng-simple lang yung ano niya. Very basic. Si kuya nakaklik. Taga dito, sanay na sanay, oh. Di ba? Basic sa kanya. Kaya wala talaga sa motor yan, sa rider talaga yan. Ay, lalaki ng bato dito. Mukhang napasubo tayo, ah. Mukhang napasubo tayo. Grabe. Ang lalaki. Kung nagkamali tayo ng pinasok, nabudol tayo. Ay, grabe, sakit sa kamay. Sige. Ito na yata yung ano, Mount Oro. Ito na yung Mount Oro. Okay, so ito na yung ano, Mount Oro. Tapos i-check natin sa taas kung ano na yung mga changes dyan. Kung may mga madadamo pa ba, kung kalbo na o ano. Ito ring daan na to paakit ng summit to. Medyo lumapad na siya. Dati single track lang to eh. Siguro gawa na rin ng umuulan, humuhulas yung ano, lupa dahil nga dinadaanan din ng tubig. So ito yung isang summit. Tapos dito sa gilid may daan pa. Ayan. Papunta naman dun sa ano, sa kabila. Ayan, papunta dun. Ayan, o. Kung mapapansin nyo sa kabila, may mga ano din, may mga tao din. Okay, tuloy natin yung adventure natin. Wala pa tayo sa ano, Sitio Makaingalan, pero sana lang kayanin natin makarating doon, no? Kasi medyo disaster pa pala tong daan. Dati medyo okay na to eh. Siguro gawa ng mga pag-ulan, ng mga dumaang bagyo, kaya medyo nagkaganito ulit yung daan. Dito kasi sa bandang unahan, natatandaan ko meron pang mga parte dito na sementado na or sinesemento na 2 years ago. Titignan natin kung gaano na siya kahaba. Pero syempre dahan-dahan lang tayo dahil hindi na pang off-road yung motor natin. Wow, ganda. Buti na lang may mga linya na ano, walang graba, no, hindi siya madulas. Yung gulong pala natin sa likod, ano kasi yan eh, pang road lang siya, no? Kaya medyo kabado ako gamitin to sa ano, sa off-road. Medyo so far kinakaya pa naman. Ay naku po, ahon. Sana kayanin natin. Dito tayo, dito tayo.
Okay, kinaya naman. Kinaya naman. Uy, uy, uy. Oh, ito. Lalagyan na ng ano. Mga graba-graba, oh. Tandahan, madulas yan. Dito medyo payapa na yung ano, yung daan. Although rough road pa rin siya. May mga nagbabike. Pinupuntahan din kasi ng mga siklista tong lugar na to. Kasi may mga falls tsaka ilog din na matatagpuan dyan banda sa taas. Hindi tayo pwede magpalit ng linya kasi dudulas tayo. Mataas yung graba sa kaliwa eh. Kaya tayo lang natin makausal si kuya. Yun. Itong part na to masarap lusungin to kung nakabisikleta ka. Itong section na to mahaba-haba to na rough road eh. Ayan oh, sarap lusungin yan. Ay, nag-iba na rin, nagkaroon na rin siya ng mga ruts oh. Ayan, samantalang dati wala yan. Yun sa harapan ng ano, parusa. Ayan oh, matindi yung ahon sa harapan eh. Kita nyo ba? O si kuya, basic. Siyempre, pang off-road yung motor niya. At saka siyempre, taga dito yan. Kaya talagang sanay na sanay yan. Ang ahon sa harapan, malala oh. Diyos mio. Oh, ayun oh. Uy, uy, dumudulas. Okay. Buti ano, wala nang graba. Medyo kakayanin ahunin to. Sarap siguro kung nakaano ka dito no, enduro. Kaso wala tayong enduro eh. Uy, ano yan? Hindi ko nakakayanin yan kasi ano na yan oh, mga graba na maliliit yan. Madulas na yan. Kaya pa kaya natin yan? Subukan natin. Ako, baka dumulas tayo dito. Paahon pa naman. Opya. Walang ihinga. Kinabahan ako dun. Grabe. May daan dito. Saan kaya papunta to? Sana ganito lang oh, yung medyo tuyo. Actually tuyo talaga siya, no? Sana ganyan lang no, tuyo siya. Kahit sabi mong malubak, at least kakayanin no, kakapitan ng gulong. Huwag lang talaga yung may graba kasi dun dumudulas yung gulong eh. Uy oh, ganda ng bahay sa harapan oh. Kaya yan, campsite. Wow, ganda ng bahay. Wow, ganda ng view. Private property nga. Ang ganda ng pagkakagawa oh. No? Nako, malamang malamig dyan sa taas. Ganda oh. Nagre-ready na rin sila dito ng mga ano, mga graba. Ayun oh. May mga hollow blocks na din. Wow, ang gaganda ng mga bundok. Eto na, lusong naman. Sana hindi mahirap yung lusong. Ito palang dinadaanan natin. Actually, nabanggit ko kanina na may tago siya ng ano, ng Mount Balagbag. Siguro, kaya isa rin sa dahilan kaya siya sinisemento para easy access na din patagos ng San Jose del Monte, Bulacan. Kasi sa San Jose del Monte, meron diyang ano, daanan papunta ng Mount Balagbag. Ganon din dito, may daan din dito papuntang Mount Balagbag. Ayun, pagdating dito sementado na. Siguro sa tansya ko mga 3 kilometers pa
yung natitirang 3 to 5 kilometers pa yung natitirang rough road. Itong ganda oh. Limitado na. Nako, panigurado kapag ito ay tuluyan ng nasemento mula doon sa Mount Balagbag papunta dito, paniguradong dadayuhin na naman to ng mga turista. Syempre sa isang banda maganda yon dahil papasukin ng income tong Sitio Makaingalan. Pero ang negative side nun, dudumi, dahil panigurado may mga darating pa rin dito na hindi marunong maglinis or magtapon ng basura sa tamang basurahan. Stress Wall, Este del Sol, Sitio Makaingalan, Puray, Montalban, Rizal. Wow, ganda in fairness. Dito yata yung may magbabato-bato ka ng mga pinggan, yung magbabasag ka pag nai-stress ka. Ito yung area na yun, may napanood akong video patungkol dito sa Este del Sol. Ganda yan, yung nakikita nyo ngayon sa harapan ninyo, yan yung Dead Man's Trail Isa rin yan sa magandang puntahan sa mga nag-enduro bike tsaka mga nagba-mountain bike. Kasama na rin yung mga nagti-trail run. Yan, ito naman pati na to ng Sitio Makaingalan ng Barangay Puray. Tapos merong isang part dito na akala mo nasa Cordillera ka kasi magkabilaan siya, bangin. Tapos ang ganda rin ng view. Tapos dito sa taas meron ditong daan na papunta rin siya ng Puray Falls sa Barangay Puray Eto siya yung kanan na to, yung trail na to. Ayan. Itong trail na to, pag binaybay nyo to, bababa ka dyan sa mismong barangay, sa barangay proper ng Barangay Puray. Tapos ilang hakbang na lang, Puray Falls na. Tinatawag namin yan na Luha Trail. Ako, may baka manuwag. Tulis pa naman na sungay ng isa, nakakatakot. Ito yung sinasabi ko na parang nasa Cordillera. Ito siya. Ayan di ba? Kaliwat kanan, bangin. Ganda Wow. Ayan napakaganda. Ilang metro na lang mapupuntahan na natin yung sentro ng Sitio Makaingalan Ito namang area na to, matagal na tong sementado. 2 years ago sementado na siya. Kaya kung mapapansin ninyo, yung palitada niya medyo na din parang hulas na. Nag-a-appear na yung mga sa baba, yung mga graba-graba. Dito na pala yung Makaingalan Elementary School. Ito sa kaliwa. Ayan, yung may bakod na to, yung green, yan yung Makaingalan Elementary School with ID number 109475. Ayan Ayan, tapos dito tayo sa kaliwa na ang sabi nila ay okay na daw ang daan. Good luck. Sana kayanin natin. Okay na nga, maganda na dito. Na bulldozer na daw Actually si Sir Jolo din, sinabi niya rin sa akin na bulldozer na nga daw to. Parang siya daw yata yung namuno
sa pagsasaayos nitong kalsada na to, paakyat ng ano. Ayan oh. Medyo okay na nga. Ito na yung tinatawag namin na pader. Ayan oh, makikita nyo dito sa harapan yung ahon nito, grabe. Ayan oh. Nako, kayanin ko kaya. Sabi naman nila kaya naman daw. Pero paahunin muna natin yung mga lokal, baka mabitin tayo. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Marupok campsite. Yung kanina dinaanan natin, 'di ba, yung huling daanan natin na ahon, yun na yung pinakahuling parte ng daan na semento, no? Yun sa may sentro ng Sitio Makaingalan. Tapos sa ngayon, itong Marupok campsite, yan kung makikita ninyo, under renovation siya, no? So hindi muna natin ipapakita sa inyo yung mga ginagawang pagbabago dito. Siguro pag ano na lang, pag natapos na itong Marupok campsite. Yung mga previous vlog natin patungkol dito sa Marupok campsite, ilalagay ko dyan sa taas yung link, tsaka sa description, no, sa baba ng ating video, para mapanood nyo rin yung una tsaka pangalawang beses na nagpunta tayo dito. Okay, baba na tayo. Dahil anong oras na rin, alas 12 na rin ng tanghali. Mainit na rin dito, at the same time kakain na tayo, nagugutom na ako. Tsaka wala tayo masyadong gagawin dito sa Marupok campsite dahil nga nire-renovate pa siya, no? At makakaabala lang tayo sa sa productivity nila ngayong araw. Di bale, babalikan natin yung Marupok campsite kapag nakumpleto na or may development ng nagawa sila Sir Jolo Ramos.
Shoutout pala kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para mabalikan natin matapos ang 2 taon, no? At naipakita sa inyo yung mga pagbabago doon sa Sitio Makaingalan na sakop ng Barangay Puray dito sa Montalban, Rizal. Kaya hanggang dito na lang at huwag na magkakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!